Alright, ito yung isa sa mga tourist spots dito sa Macau, China na talagang nga namang dagsaan, napakaraming dumarayo na mga iba't ibang banyaga dito dahil itong church na ito ay mayroong historical landmark. Ito ay mukha lang niya ang nakatayo. Alam nyo ba kung anong dahilan kung bakit mukha lang nakatayo? Nasunog yan noong 1835. Itinayo ng mga pumasok na mga Jesuits missionary from the Catholic Church between 1602 to 1640 na itinayo yung simbahan na yan. Kaya lang, nasunog noong 1835. Para magkaroon ng historical landmark ang Jesuits missionaries o kaya itong church na ito ay ni-restore ng Macau government dito sa Macau, China para maging tourist spots ito. Ayan. Kaya bago tayo nagpunta doon, nag-Bukman Army muna tayo. So mula Northern Luzon Mission, dumayo tayo sa Macau sa may San Antonio Square bago yung simbahan para mag-distribute lang ng magazine saka pamphlets. Pinapakilala sa akin ng mga kapatid yung mga tinayong mga building, mga gusali. At doon sa harap namin mayroong isang church din doon. So nag-usap-usap kami kung paano mag-distribute dahil ang mga kapatid, yan ang kanilang ginagawa, nagdi-distribute sila doon sa mga tourist spot na malapit sa binanggit ko, ruins of St. Paul Church. So tinatanong ko yung mga strategy at tinuro naman sa akin na kapag Pinoy ay English ang bibigay ko, kapag Chinese, yung Chinese pamphlets ang bibigay ko, pag Pinoy, yung English magazines. Pero sinabi na nila sa akin na mahirap bigyan yung mga Chinese at mayroon nang tumanggap at ibinabalik pa. Kaya ako ay nag-iisip kung paano ang aking gagawin dahil may binagyan ako pero tinanggihan ako. Medyo napahiya ako ng konti kasi iabot ko hindi pala uubra yung style sa Pilipinas doon sa Macau. Kaya nagtingin-tingin ako dahil yung mga taong nakakasalubong ko ay di naman ako pinapansin. Nakakita ako ng isang mag-asawang Chinese na nakaupo doon sa may siguro nagpapahinga sila. Hindi ako agad nag-abot ng Chinese pamphlets kasi alam ko baka tatanggihan ulit, kaya nakipagkwentuhan muna ako. Sinabi ko na isa akong pastor na namasyal dito sa Macau at sabi niya ay parehas kami na namasyal lang dito. Galing siya ng mainland China. Kaya nagkwentuhan muna kami about sa business na dati ay nag-aangkat ako ng mga agricultural products. Yan ang maganda yung kwento namin at nagkakaintindihan kami. Inabot ko yung pamphlets at tinanggap na niya. Naintindihan naman niya ang English, kaya lang hindi siya gaanong makapagsalita. Pero nung mababasa niya yung pamphlets, hindi naman niya ibisin na uli sa akin. Taos puso naman niyang tinanggap. Pati yung asawa niya, tinitignan niya kung ano yung binigay ko. Kasi ang karamihan sa mga Chinese, they are Buddhist. So mahirap sa kanila na tumanggap. Mas malala pa sila sa mga dito sa Pilipinas, yung mga binibigyan natin na pamphlets na ayaw tumanggap. Mas malala pa sila kasi sila ay Buddhist. Meron silang pananampalataya. Pero dahil sa diskarte ko na nagkwentuhan kami na dati akong may mga kaibigan ako sa mainland ng mga negosyante na kung saan ay bumibili ako ng mga produkto nila sa agrikultura at ginagamit ko sa Pilipinas. At sabi ko, napakaganda ng inyong mga produkto. Talagang kayo ay mga manufacturer ng mga quality products at nakakamura pa kapag bumibili. Kaya doon masarap ang aming kwentuhan at hanggat ako ang sumurinder na nagbabay sa kanya at dahil na-inspire ako,
dahil na may nabigyan ako, nagpatuloy kami ni Pastor Celso na magbigay. Siya yung nagbibideo sa akin yata, pero stolen shot yan. Hindi ko alam na nabibideo pala ako. Pero napakahirap. Doon sa may malapit siya, akala ko mas maraming mabibigyan dyan kasi mas maraming dumadaan. Pati yung mga Pilipino, kasi wala kang time kasi nakausapin niya kasi talagang naglalakad sila. Dahil medyo napagod ng konti, pumunta kami sa lugar kung saan may libre ang palubag ng loob. Maraming libre, kain ka lang dito. At pagkatapos ng aming pag-distribute ng mga kapatid, kasi naghiwa-hiwalay kami kanina, ay doon kami nag-devotional sa may mga bato-bato na malapit doon sa ruins of St. Paul Church na dinarayo ng maraming mga dayuhan sa Pilipinas. Ito sa text na ito. Ang garaw mo. Itoy. Three taste. Oh, may gatang niya po. Isang libre laptop. Tigil-tigil mo. Ito nga talaga marigriga. Three taste. Madi ka pa eh. Libre. Okay pala dito pag wala kang pera ay mamasyal ka lang dito. Maraming mga pre-taste, ha? Kaya pinakamaganda pa rin ang Macau. Kasi mabubusog ka kahit wala kang pera. Kaya subukan mo rin mag-tour dito. Visit ka doon sa Seventh-day Adventist na church natin, tapos pasyal dito. Oo. Ito yung dinadayo nila, yung Hop Church. Ayan. Okay. Mamaya ulit.